Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ng ating mga taga-subaybay saan man pong panig kayo ng Pilipinas at saan man po sa mundo. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages, kasama na rin ang NTFL Kak Facebook page. Ako naman po si Kin. Ngayong umaga, July 14, 2026, napakabilis ng panahon. Oo Nais nga. namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Cassie. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pagunlad para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid, kaibigan, na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ako naman po, si Pastor Rosler Zamora. Ayan. Sa bawat kwento po ng bagong simula, mga kababayan at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon po sa ating lahat Ang ang binagong binagong buhay. Buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Tayo po'y manalangin at hilingan natin si Pastor Zamora. Ano po mga kababayan, bago po natin, hindi natin kasama ngayon si Ate Rose at si Pastor Zamora, hilingan natin siya sa maigsing panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila't mahabagin naming Panginoon. Kami po ay magtatalakayan ngayon. Mag-uusap, magkakwentuhan. Gusto po namin italaga sa iyo ang kwentuhan ito upang maging pagpapala po ito sa mga tagapakinig namin, sa mga nanonood ngayon. Ma-inspire po sila na ang buhay ay laging may pag-asa. Na pag si Kristo ang inuna, may kasiyahan, kapayapaan, at kaligayahan. Salamat po sapagkat sasamahan kami sa pag-aaral na ito at talakayang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ross, sa inyong prayers. Alam niyo, sobrang nakaka-uplift din talaga ng soul yung prayers na marinig galing sa inyo. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po kayo, ating mga pastor? At Sir Yes. Kin, Okay how was your naman. week? Nasaan po ba kayo ngayon, Pastor Robert? Nako, nasa malayong Pacific Islands. Nandito tayo sa New Zealand ngayon. Wow. At napakalamig. At tayo po ay naglingkod sa ilang mga araw dito sa ating mga kababayan. At nung nakaraang Sunday, by the way, na-feature ko dito yung ating Adventist 360 Cares, yung mga community services natin dito sa bansang ito. So, nandito kami ni Pastor Ross sa napakaganda. bansang New Zealand. O nga po, Pastor Ross, magandang umaga at salamat na samahan niyo kami ngayon. Hello, Sir Kin, at sa iyo, Ma'am Cassie. Yes. Tulad ng nabanggit ni Pastor Robert, kami ngayon nandito sa New Zealand at kami po ay nagko-coordinate ng mga projects natin, mga programs natin na makakatulong. In fact, mga Filipino rin po yung ating mga dito. Halos 400 mga Filipino workers dito. Ang iba rin ang kanilang karanasan dito, mga kapwa ko manggagawa, sa lahat po ng naririyan ngayon, nakikinig. At sa mga darating na panahon ay maririnig nyo rin ang kanilang mga istorya. At masayang-masaya ako for the first time ay makasama ako sa segment pong ito, Ang Binagong Buhay. Salamat, Pastor Robert, sa iyong paanyaya. Yes. Maraming Okay. salamat. Kamusta naman kayo, Kin? Kamusta naman kayo, Cassie? Kamusta yung inyong nakaraang week? Sobrang productive ng week ko, Pastor. Mag-gym, mag-badminton, may time na ako para sa friends ko. Pero syempre, sinusulit ko lang yung sem break namin bago pumasok ulit sa school. Ayan. Sana all may panahon mag-gym, mag-badminton. Ganun talaga kasi, ganun pag single period pa, marami ka pang time para sa sarili mo. Ako din naman, same. Kaso iba naman, ni-enjoy ko din sa break ko. Kasi konting isang buwan na lang, law school na naman. Nag-enjoy ako mag-drive ng malalayong lugar. Kaya, ayan, marami na ako napuntahan ngayong bakasyon. Yan. Napakagandang marinig ang inyong mga ganap ngayong week. Kaya ipakilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Ako? Sige po, Pastor Ross, can you introduce Sige. our guest? Yes, kinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang ating bisita ngayong umaga. At ako man ay excited marinig ang kanyang mga kwento, Ma'am Cassie at Sir Ken, ano?
Siya po ang Vice Presidente ng Provincial Former Rebels Federation ng Surigao del Sur. Yan po ay sa Mindanao. Siya po ay sa kasalukuyan naglilingkod na isa sa ating mga peace center upang tulungan po ang mga tulad niyang nakibahagi at naibahaging nagaling pula sila sa armadong pakikipagbaka kung paanong kasaya ang mabuhay ng normal at tunay na kasama sa komunidad. Ano po? Ang ating panauhin ngayong umaga ay walang iba kundi si Miss Zerit Lu Nakila. At magandang umaga po sa iyo, Ma'am Zerit. Maligaya po kaming makasama na kayo ngayong umaga na ito. Zeri. Good morning. Ano ba? Zeris? Paano ba ibigkasin yung pangalan? Zerish. 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 Zeris Lu Napakagandang Nakila. pangalan. Ay, Parang unique. cherish. Oo, cherish. Cherish. Pastor. Opo. Ayan. At maraming salamat po, ma'am, sa pagpapaunlak ng imbitasyon namin ngayong umaga. Siya ay taga Mindanao, yung ating pong mga kababayan, mga taga Mindanao po ito. Ang atin pong bisita ngayon, ang atin pong mga FRs, na taga Mindanao. So siguro without further ado, atin ang tuluyang interviewin at malaman ang istorya ng buhay ni Zeris Lu. So Ma'am Zeris, Miss Zeris, Miss Lu, bago po kayo naging bahagi ng armadong pakipagbaka, bago kayo sumali, sino po ba si Zeris Lu Nakila? At paano po ang inyong pamumuhay noon? At paano po naka-apekto? Maraming mga tanong ito. Paano pwede niyo pong i-istorya sa amin? At paano naka-apekto ito upang tuluyan kayong magdesisyon na makibahagi sa armadong pakikipagbaka? So ano yung buhay niyo na ngayon bago kayo na naka-apekto ito at noon na naka-apekto sa inyo para makisama at sumama sa armadong pakikipagbaka? Dati po, isa po akong estudyante, fourth year college sa kursong BS Biology. Ang nangyari po kasi, hindi na po makayang pag-aralin ng parents ko kasi dalawa kami ng kapatid ko na nag-aaral ng college. Tapos, nung time po na yun, di pa po free tuition. So, talagang nahihirapan po sa gastusin sa paaralan. Tapos, during that time po, yung mga kabatch ko is graduating sila habang ako naman ay naiwan. So, parang part dun sa akin is parang naging frustrated ako sa pag-aaral ko kasi di ako makasabay sa mga batchmates ko. Tapos, napilitan akong huminto sa pag-aaral. Tapos, during po sa time na yun, wala pong trabaho yung papa ko tsaka yung mama ko. So, sa frustration ko, naghanap po ako ng magiging purpose ko kung saan po na magagamit ko po yung matagal kong pinag-aralan. Kasi di nila ko pinayagan na mag-work habang antayin yung next na semester. So, doon ko po na parang nalipat yung attention ko sa legal organizing. Kasi habang nag-aaral po ako, nasa school publication ako, doon po kami na-recruit sa school publication, sumasama kami, naging aktivista po ako sa mga rally, sa mga legal issues. Hanggang sa nung nakastop ako ng pag-aaral, tuluyan akong naging organizer sa legal na mga organizations. Tapos, doon, habang nasa legal organizations ako, mas nagiging exposed ako sa mga national issues. Tapos, merong community immersion. Hanggang sa po na invite po ako na mag-exposure po sa bundok. At doon po ako sa bundok nakapag-desisyon na sumampa. Ayan, maraming salamat, Ma'am Zeresh. Ma'am Zeresh, nung umakit kayo, paano yung buhay nyo doon? Nagkaroon ba ng kasagutan yung mga naging problema nyo sa baba? Paano yung buhay? Madali ba yung buhay doon? Mahirap? Paano, ma'am? Ano yung mga karanasan nyo doon? Actually po, talagang iba po siya sa nakasanayan kong buhay kasi lumaki po ako sa syudad. Di pa ako lumaki sa mahirap naman yung buhay, pero iba yung buhay po sa bundok kasi talagang physical yung trabaho. So, di pa ako sanay sa ganung buhay sa syudad. Kung sabihin naman natin, hanap ko yung purpose, yun naman po yung nakatulak sa akin na decide kasi po, yung pinopropaganda sa amin na bilang isang
may edukasyon, nakakatulong ka sa mga kasamahan na walang edukasyon, nakakatulong ka sa mga gawain, sa literasiya at iba pang gawain na di nila kayang gawin, na kaya mong papilan bilang isang may edukasyon po. So, part po sa akin doon is na-fulfill ko po yung hinahanap ko po na purpose, na yung kaalaman ko is maibabahagi ko sa kanila, or yung kakayahan ko, may tutulong ko po doon sa kanila. So nag-start ka, nabanggit Kin and Cassie, Pastor Ross, na kwento ni Cerise kanina, na nag-umpisa ka doon sa school organization, part ka nung publication na yon ng Yes po. school. So, meaning to say, student leader, isa ka sa mga student leaders ng eskwelahan, ng kolehiyo. Opo, Tama po ba? ganun. Opo. So, syempre, pag student leaders ka, mga estudyante, they look up to you, at tapos nagsusulat ka siguro, may mga Opo. palathalaan kayo. So, very influential yung iyong position and very talagang significant sa eskwelahan. Tapos, syempre, hindi naman pwedeng nasa publication ng walang utak, di ba? Matalino. So, and then sabi mo nga, engage ka sa mga community works, sa pagtatanggol sa mga kabataan, pagtatanggol sa karapatan ng mga estudyante, pagtatanggol sa karapatan ng mamamayan. So, ito yung naging ito yung pinag-umpisahan mo. Yes po. Lalo na po yung issue po dun sa eskwelahan, kasi isang panawagan po is yung free tuition, tapos yung mga miscellaneous fees, baba. Tapos part po yung mga community issues po na napapanahon during that time, katulad ng sa pork barrel. So talagang we're encouraged, or we are inspired to write articles na syempre anti-government yung thought ng mga articles namin. Ayan, oh. So, pinapakinggan ko yung kwento ni Ma'am Zerish. Parang naghalo-halo yung mga motivation niya, no? So, aside from being student leader, yung gusto niya makatulong sa kanyang mga kababayan, mayroon din siyang frustration na nararamdaman nung hindi siya makapagtuloy ng kanyang pag-aaral dahil wala siyang Vision. wala siyang pang tuition, gano'n. Kaya ayun, doon na nagsimula, yun yung naging meet siya kung bakit siya napasali sa armadong grupo. Ngayon nakikita ko, alam mo, yung mga Pastor Ross, ito si Pastor Ross, student leaders yan. Ako, student leaders din ako nung college ako. So, part din ako ng publication, part din ako ng student council, talagang nandun yung ating, syempre, we represent, the student tree, di ba? Represent natin yung ating mga kasamang mga estudyante, pagtanggol yung kanilang mga karapatan. And nothing is wrong with that. These are all legit, issues, Tama, mga concerns na humanitarian, na concern sa kapwa. I know, Pastor Ross, you are also heavily engaged during your college years sa iyong eskwelahan. Yeah, Pastor, nakakatuwa, mauungkat natin yung mga masasayang nakaraan, Pastor Robert, di ba? Maligaya ako, Pastor, na sariwain ng mga panahong iyon, kung saan, bilang isang estudyante kasi tayo meron tayong pakiramdam ng kung tawagin vulnerable, and yet, tayo very idealistic. Yes. Marami tayong gustong mangyari, marami tayong gustong gawin, na parang we can conquer the world. Yes. Kasi nga, young and vibrant. Hindi ko sinasabing matigas ang ulo, kundi sinasabi ko hindi pa tayo hiktik baga sa karanasan, hindi pa tayo nakulma ng panahon na parang kaya nating gawin ng lahat. And we can even change the Philippines, na kaya nating baguhin ang bansa, kaya nating baguhin ang anumang bagay na gusto We have nating all baguhin. the energy, we have all the ideology, we have all the talents, Yes. Awan ko ba, sir, kung ilang tayo, pero tutunay po yun. Naalala ko tuloy yung... Anyway, hindi ko pala to kwento. Mamaya ko na lang ikwento. Yan, alright. Maraming matanong ko lang si salamat. Cerise, Matanong ko lang si Cerise. So, ilang years ka na nandun sa student leadership, doon sa pagsusulat ng mga palathalaan, nakailang taon ka nakailang taon ka doon sa eskwelahan bago ka umakyat doon sa bundok? Nasa school publication po ako for 2 years bago po ako nakapag-start sa pag-aaral. So, after 1 year, sampata sa Luzon.
Yes? Ayun, Ayan, medyo ayan. nawala yan. Nagkaroon lang po tayo ng konting technical difficulties. So, ang tanong niyo, Pastor, gaano katagal kayo, ma'am? Oh. Ah, Sa um, student, ano? 2 years po ako sa school publication bago po ako nakapag-stop sa pag-aaral. Tapos nandatan muna ako ng ilang months bago pa po ako nakasampa sa Kilusan. Ayan. Mm. So, ma'am, nung umakyat kayo doon, yung mga nagagawa niyo nung student leader kayo, nagagawa niyo pa ba doon? Naging, kung saan, syempre, hindi mo maiwasan, palaging may engkwentro pag nakasalubong yung mga puwersa ng ating pamahalaan na, syempre, kailangan nilang, trabaho nila magtanggol sa ating bayan. So, paano yung naging ano nyo? Paano nyo pinaglaban yung advocacy niyan? Syempre po, I mean, siguro dahil mas mataas yung kakayahan bilang estudyante, before ka naman po maging leader is paunti-unti po kayong binibigyan ng roles para mahasa po kayo sa gawain at syempre sa buhay, maka-adjust dun sa buhay sa loob. So syempre, di naman po tayo sanay sa banatan, no? So paunti-unti, na-expose po kami, natuturuan kami, hanggang sa pag tumayo na po kami bilang leader sa mga unit kung nasaan kami, siyempre, dala-dala namin yung teorya, dala-dala namin yung prinsipyo na tinuturo sa amin. Yun naman yung ginagawa naming propaganda dun sa aming mga kasamahan na yung nagiging banatan is part siya ng sinasabing pagbibigay ng kalayaan ng ating bansa. So, normal kasi nga nag-armas tayo at kailangan nating labangan yung mga banatan na mararaanan sa pakikibaka. So ano Ma'am Cerise yung mga naging mga hamon, mga naging pagsubok mo o ninyo sa naranasan mo nung panahon na nakibahagi ka sa armadong pakikipagbaka? Una-una po yung buhay doon kasi nga sabi ko po di po yung nakasanayan kong buhay. Tapos pangalawa, isa pong experience ko is parang may discrimination po towards sa mga may edukasyon, narating na edukasyon compared doon sa mga kasamahan naming farmers. Kasi di naman siya stated sa part ng mga yung tinatawag na petit B o petit bourgeois, pero parang nagiging innate siya na insecurity ng mga farmers na kinukumpara niya yung sarili nila sa mga petit B. So, parang nadidiscriminate ka, di mo yan kaya, di ka magtatagal. So, sa part ko naman, china-challenge ko yung sarili ko nga, kailangan ko tong lagpasan kasi pinili ko to, dapat pangangatawanan ko tong decision ko. So, kahit mahirap, isa yun sa unang driving force ko na magpatuloy. Hanggang sa, lalo na kung ikaw na yung nagiging leader, nakikita mo yung part mo na pag maiwanan mo yung role mo, sino yung papalit, sino yung gagampan na paiwanan mo yung mga kasamahan na wala nang makakatulong sa kanila. So, yun yung naging parang driving force ko kahit ganun kahirap yung buhay. Minsan, pag may mga operation, syempre, mawawalan ka ng kasama. Minsan naman, pahirapan yung pagkain. Magmo-mobile kami, maglalakad kami ng gabi, walang tulog. Parang kailangan talaga yung mind conditioning sa buong proseso ng buhay doon sa loob. Okay. Napakalaking bahagi rin talaga ng mga youth sa pagkakaroon ng change sa ating buhay. Pero syempre, the youth can change the world, 'di ba, Pastor? However, hindi naman natin kailangan mag-partake sa violence o karahasan. Hindi natin kailangan maging parte ng armadong grupo para mabago ang mundo natin. We can give hope, inspire people, lead with integrity, and serve people with our hearts naman. Tama Siya ka talaga, dyan. di ba? Sabi nga ng ating bayaning si Rizal, di ba? Ang kabataan ang siyang pag-asa ng ating bayan. Yan.
Opo. Kaya Talagang ayan. malaki magagawa ng mga kabataan natin talaga Tama. kung gagamitin lang ito sa tama. Opo. Kaya ayan, Kaya maraming salamat Miss Serish sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga sa aming pagbabalik. Ibabahagi naman ni Miss Serish ang kanyang mga pinagdaanan bago makabalik sa landas ng kapayapaan. Manatiling nakatutok dahil kami magbabalik matapos ang isang napakagandang awitin. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo.
kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay at muli kasama natin si Ms. Zerish Lu Nakila, ang Vice President ng Surigao del Sur FR Federation. At napakinggan po natin kanina, mga kaibigan, yung kanyang mga salaysay, yung mga excitement at yung mga kakaibang pangyayari, mga challenges, at kung ano po yung karanasan niya nung siya po ay sumanib sa armadong grupo. At tunay mga kaibigan, tulad po ng inawit kanina, napakinggan po natin, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. At dumating yung magandang umaga sa buhay ni Ma'am Zerish. At gusto ko po siyang tanungin, Ma'am Zerish, ano po yung naging pamunahing dahilan upang maisip mong kumalas sa armadong grupo? Nung panahon na po yun, taon na po ako sa Kilusan, so nakapag-asawa na po dun sa loob. So, nakaanak ako ng una, bumalik ulit sa Kilusan, tapos, nung pagbuntis ko po sa pangalawa, dun ko po na-realize na kailangan ko nang umuwi para makasama ng mga anak ko. Ayokong lumaki sila na walang magulang, baka dun lang sa Kilusan, no, wala yung buhay namin mag-asawa. So, nung nag-leave na po ako para sa panganganak, bumaba na po ako, then di naman katagalan, sumunod din yung asawa ko. So, tuloy-tuloy na po yung balik namin sa gobyerno nung nakababa na po yung mister ko. So napakalaking pala, ma'am, no? Salik doon sa iyong pagsuko, yung sa iyong pagkalas, yung pamilya. At nakakatuwa, Pastor Robert, na maging ang Biblia kasi sinasabi ito maging ang Panginoon, siya yung unang nagkasal sa unang mag-asawa kasi nung yung puso ni Ma'am Zerith ay hindi na doon sa kulisan na-in love siya, nagkaroon siya ng kapareha, nagkaanak, nag-iba yung focus, mga kapatid, nagkaroon ng yung realidad sa buhay at napakalaking aspeto po ang pamilya sa mga desisyong tulad po nito. Ano po? So, yes, go ahead, Pastor Robert. Yeah, so series yung motivation niya, yung isa sa yung makasama yung pamilya. Kasi nga naman, syempre pag nasa bundok, limitado yung presensya mo, yung pakikipag-ugnayan mo sa pamilya, hindi lang sa anak, pati sa mga kamag-anak mo, very limited na. So ngayon, nagkaroon siya ng realization na gusto niyang mas-spend yung the rest of her life kasama yung anak niya na lumalaki. Tama ba, series, no? Kasama yung iyong asawa na nakikipagbaka ka, nakikipaglaban ka, at malaki ang chances na baka mapatay ka o makapatay ka, yung mga anak mo lalaki nang walang mga magulang. So sa yung desisyon, sa desisyon ninyong pamilya na magbalik loob sa Panginoon, sa gobyerno at sumuko, naging maayos ba yung pagtrato sa inyo ng gobyerno natin? At kasunod na tanong ko diyan, ano yung mga naitulong at benepisyo na natanggap nyo mula sa ating pamahalaan at iba pang organisasyon nung kayo ay magbalik loob sa gobyerno? Nung bumaba po kami, ang nangyari po kasi, una pong na-connectionan ng tropa, yung pamilya ko. So, sila yung naging dugtong paano na, kumbaga, safety kami na naka-uwi at bumalik sa gobyerno. Opo, maganda po yung pag-alaga sa amin, lalo yung buntis pa po ako. Tapos, hanggang sa na-declare po kami. Tapos, yung mga ibang pangailangan, ibigay naman. Tapos, ibang serbisyo na galing sa gobyerno, na-cater naman po nila sa amin, na-introduce po nila sa amin. Tapos, medyo matagal-tagal na din kasi 2023 po kami bumaba. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy naman po yung mga tulong sa amin. Tapos, sa ngayon po, dahil siguro sa mga engagement pa din namin sa local government units, sa mga agencies, pero na po kami mga training sa TESDA, mga job opportunities. Tapos ngayon naman po ay nakapasok po ako sa Peace Center isang staff. Ayan. Kapag sumusuko talaga, pastors, yung mga dating mga rebelde, binibigyan po sila ng iba't ibang mga programa ng ating gobyerno, kagaya na lamang ng livelihood assistance, mga financial assistance, at iba pa na pwedeng magamit para sa kanilang reintegration sa ating society. Kaya napakalaking bahagi rin talaga ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict para matulungan ang mga dating rebelde na makapagbagong buhay at makapagbagong simula. Tama Alam ka mo, dyan, kasi.
Alam mo, Kin and Cassie, Pastor Zamora, ito alam to ni Pastor Zamora sa Mindoro, maraming naiinggit sa mga FRs natin na may mga pinupuntahan ka. Maraming naiinggit na mga regular citizens natin. Sana FR na lang kami kasi ang dami nilang benepisyo tapos ang daming tumutulong sa kanila. Which is in fairness, talagang totoo naman talaga na ganun kamahal ng ating gobyerno, ng pamahalaan, iba't ibang mga organisasyon ng simbahan, yung mga nagpasya natin ng mga kababayan na magbagong buhay at talagang 100% yung ating support at pagkalinga sa kanila. Maraming naiinggit talaga sa kanila sapagkat napakaraming mga benefits ang natatanggap mula sa pamahalaan at iba't ibang organisasyon. Alam mo, Pastor Robert, tama po kayo Ma'am Cassie, alam nyo. Naalala ko nung bata ako, pag ako'y napagalitan or napalo minsan ng aking tatay, aasahan ko yan. Sa hapon, ay meron siyang dalang tinapay or magiging sweet siya, ipapasyal niya ako kasi napalo ako Alam nyo, minsan kasing nakaranas ng isang madilim. Kaya sabi nga nung awit kanina, madilim or malagim, I don't know how we will term that, na dumana sila sa kahirapan. Yung bagang feeling na hindi na sila minahal or tinarato ng tama, ngayon ay nagbalik loob. Kailangan talagang treat sila very special. Kaya totoo yung sinasabi ni Pastor Robert. Actually, sa Mindoro, meron kaming kinasal doon na yung mga sa bundok na pagbaba. Siyempre, yung tawag nila doon, kasal sa bala, if I may mention. Ngayon, pagbaba nila, kinasal talaga natin sila sa church. At ang mga naging ninong at ninang nila, yung mga foreigner na bisita. At talagang magandang halaga yung kanilang na-receive. At ngayon, talagang maligayang-maligaya sila. They will not experience this nung nandun sila sa kadiliman. So what I'm saying now is, ang mga bumababa pala at nagbabalik loob ay hindi kinakastigo or dapat ay kung anong ginagawa, kundi tinatanggap ng maluwag sa dibdib at pinaparamdam sa kanilang sila po ay special at meron silang magandang lugar sa ating lipunan. Opo, tama ka dyan, Pastor. At karaniwan nga sa mga istorya ng ating mga FR, isa sa mga nakapag-discourage sa kanila na sumuko at magbagong buhay, yung takot na baka patayin sila, baka kung ano gawin sila, baka torture rin sila. Na ito nga po sa kwento ni Ma'am Zeresh at ng iba pa nating bisita na wala itong katotohanan. Bagkus ay bibigyan pa ng tulong, suporta upang makapagbagong buhay at makabalik sa ating mainstream society, At para po sa ating mga kababayan at mga dating kasamahan ni Ma'am Zeresh na nais ng sumuko at makapagbagong buhay, maaari lang po tayong makapag-ugnayan sa ating mga local government, sa ating kapulisan, ating militar. At pwede rin tayo makipag-ugnayan dito sa organization nila Ma'am Zeresh, itong Buklod Kapayapaan Federation Incorporated o BKFI. Ito po, meron po silang number dito, 0955-443-8778. Muli, ang number ng BKFI o Buklod Kapayapaan Federation Incorporated ay 0955-443-8778. At maaari rin po tayo makapag-ugnayan sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Dito po sa number na to, 0918-944-7891. Muli, ang number ay 0918-944-7891. Ayan, Alam mo napakaganda. alam mo dito sa naging programa ng gobyerno, talagang buong puso, dalawang kamay na pagyapos sa mga kababayan natin na gusto magbalik loob, yung ino-offer ng government para sa kanila. Kaya in fairness naman, thank you so much sa programa ng NTFL ng ating gobyerno, mga programa para sa ating mga kababayan na minsan ay napahiwalay ng landas at ngayon ay nagpapasya na magbalik loob sa gobyerno. At gusto naman nating pasalamatan na mayroong programa ang napakaganda ang gobyerno para sa ating mga kababayan na kagaya sa buhay ni Sir Rizlu, at sa kanyang mga kasama na nagbalik loob sa ating pamahalaan. Opo, tama ka dyan, Pastor. At ayan nga, yung mga natatanggap ni Ma'am Zeresh, totoo po yan. At lang tayo, katulad sinabi ko, makapag-ugnayan tayo sa ating pamahalaan. At Ma'am Zeresh, yun nga, sa story ni Ma'am Zeresh, dun sa mga tulong na tanggap niya, kasi parang hindi siya nakakita ng magandang future dun sa armadong grupo, sa dati niyong mundo na puro karahasan, puro barilan. At natuwa, ngayon ko lang narinig kay Pastor Ross yung yung kasal sa bala. Ayun, ganda naman inapulot ako kay Pastor Ross ngayon. So, Ma'am Zeresh, opo, ano po yung lubos niyong pinagsisihan
sa iyong pagsali sa armadong grupo, ma'am? Isa po siguro sa naging regrets ko po is syempre yung panahon. Di naman po natin nababalik yung panahon. Pangalawa, siguro po yung hindi ko po nakuha yung time na kung saan na-implement po yung free tuition na siya po yung pinaglalaban ko habang Oo aktivista. nga. Tapos ngayon, nagpaplano naman din po ako na mag-aral ulit. Pero inunti po muna kasi may mga anak pa po. Tapos kailangan pa po masettle yung bang priorities. So, una po talaga is yung panahon na sana na-grab ko yung opportunity. Tapos, syempre iba naman kasi yung priorities ko ngayon na may pamilya na. Ayan. So, balak niyong mag-aral ulit? Yes po. Actually po, nakapasa na po ako ngayon sa evaluation ng isang online university. Tapos, kailangan ko na lang po yung personal appearance sa on-site na enrollment admission po nila. Yeah. Ma'am Zeris, Sir Ken, on that note, gusto kong ibigyang diin yung balikan ko lang sandali, yung nawalang panahon. Parang malalim po yun eh. Kasi sabi ng isang magaling na author, sabi niya, you will pass this way but once. Minsan ka lang dadaan talaga. O sa mga estudyante po dyan na nag-aaral at nakikinig sa amin ngayon, pag sinabi talagang mag-aral, ay talagang paghusayan, mag-focus, at kung ano man yung gagawin, sabi niya, do it with all your might eh. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan eh. Kaya alam mo, bigyan ko lang ng konting alam niyo, yung lolo ko, Pastor Robert, pagka naalala ko nun, ako'y nahihiya pag nakikikain kami sa mga kainan. Ganda. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, apo, sabi niya, pag nandito ka na, kumain ka na ng mabuti. Sabi niya, huwag kang mahiya. Kasi, kumain ka ng konti at kumain ka ng marami, parehong nakikain tayo. Kaya, tamihan mo na. So, balikan ko yung ni Ma'am Jerry, So, ang estudyante, tinawagan tayo para mag-aral kasi doon tayo, magtuon tayo sa pag-aaral. At the end of the day, mga kaibigan sa mga estudyanteng nakikinig, tulad ng sinabi ni Ma'am Zerish, na yung pag-aaral niya, napabayaan niya ngayon, feeling niya, nahuli na siya, sayang ang panahon. Pero of course, mas maganda yon kaysa hindi na magpatuloy. Ngayon ay kami po ay kaakibat mo, Ma'am Zerish, kung ano man yung pwede nating maitulong, kung paano man tayo magkakapag-lead out pa at kung paano magiging liwanag pa po ang programang ito, of course, ng NTF-ELCAC at ng AWR upang makamit mo ang pangarap na yan. Again, hindi pa ang huli ang lahat. Pero sa mga nakikinig ngayon ng mga estudyante, habang may baong binibigay yung nanay at tatay, habang may pagkakataon mag-aaral, kung ano-anong pinag-iisip natin, maging practical tayo sa buhay at focus lang sa goal. Tama ka dyan, Pastor. We should take the opportunity kapag meron tayong opportunity din talaga. Mahirap na kapag nawala na yung mga chances na binibigay rin sa atin. Mm-hmm. Kaya Ito yung katulad ng istorya ni Ma'am Zeresh na mabuti at ngayon nabigyan pa ng isang pagkakataon, isang napakagandang pagkakataon na muling tahakin itong landas ng kapayapaan at pagkakataon na linangin ang kanyang sarili na ngayon nga, di ba, ma'am? Free tuition, nagkaroon na ng free tuition para sa mga kababayan natin na medyo kapos sa sa pera para may pagpatuloy yung kanilang pag-aaral. Tsaka napakaganda pala ng initiative na to kasi pwede nating matulungan din yung iba't ibang mga individuals gaya na lamang ni Miss Cherish na ino-offer din ng nila pastor na pwede siyang matulungan sa kanyang pag-aaral. At baka sa mga susunod rin may mga departments or mga government agencies na willing na makatulong rin sa ating mga former rebels sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Yeah, Totoo actually, yan, Ma'am Cassie. Totoo po yan. At sa mga nakikinig sa amin ngayon, kung halimbawa naririnig niyo po ito, sabi nila, love is sweeter the second time around. Ganon din po yun sa pag-aaral eh. Yung mga taong may pangarap, tapos naudlot, tapos muling nabigyan ng pagkakataon, baka mag-summa cum laude pa ito si Ma'am Jerith. Kasi siseryosuhin na niya ngayon. Nakita niya yung value eh. Nakita niya yung mas mabigat
na value ng pag-aaral na ito. Kaya ako naniniwala, hindi masasayang ang ating tulong sa mga Yes. katulad po ng mga nagbabalik loob. Lalo na sa mga dating estudyante na napakahusay, manunulat, mahusay magsalita, nawalan ng pagkakataon para tapusin yung pangarap. And here is another chance. Yes. So mga kaibigan, ayan, tayo po May ay mga- sumuporta sa yes. mga katulad po niya. Yes, Pastor Robert. May mga scholarships tayo na pwedeng mai-offer sa kanila. Yeah. Actually, meron na tayong mga FR na talagang napasok. Napakaganda. Amen. Talagang pagtutulungan ng buong bayan, hindi lang ng mga government agencies, pati na rin ng mga kasangga natin sa ating mga laban. Yes. Pati yung Adventist World Radio, yung Mga mga iba't ibang CSOs. mga iba't ibang organisasyon. It's Whole of nation Yan. approach talaga ang kailangan natin upang pangalagaan ang ating mga kabataan. Ayun nga, ika nga sabi nga nila, it takes a village to raise a child, di ba? Ayan, napakaganda ng ating talakayan ngayon. Kaya sana'y marami ang nakapakinig sa napakagandang pagbabahagi ni Miss Serish. Manatiling nakatutok dahil magbabalik po kami matapos ang isang napakagandang awitin. Langit ay lubhang maulap, araw ay di maaninag, ang gabi ay walang bituin, landas mo ay kay dilim, di matanaw ang liwanag. Kaibigan ko, ikaw ba'y nag-iisa? Buhay mo'y puno ng pangamba. Dilim ay di magtatagal, liwanag ay muling darating. Huwag mawawala ng pag-asa. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo. Mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ang landas man ngayong nilalakbay, kay kipot at tila ba'y walang hanggan. Pag-asa mo ay napapawi, naging luha ang iyong ngiti. Kasawi ay
Patuloy po kayong nakikinig sa Ang Binagong Buhay at kasama pa rin po natin mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, si Miss Zerish. At ako'y nakakasigurong marami ang naantig sa kanyang pagbabahagi, sa kanyang mga kwento. Well, in fact, may mga comments po dito. Ma'am Cassie, may mga nakikita tayong mga comments mula sa ating mga tagapakinig. Ayun, tinitingnan ko na nga po kanina, Pas. Yan po sabi po ni Miss Sofia Tabuyo, Amen. Yes, ang Diyos lamang ang ating sandigan, siya lamang ang ating takbuhan. Tama ka dyan, Miss Sofia. Sabi naman po ni Miss Rose Francisco, good morning po. At si Mr. R. Christian Rodan na napakasugid nating taga-subaybay. Palagi kong nakikita yung pangalan niya dito. Sabi niya, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelita, Cavite. Sabi naman po ni Miss Jean Juanites, good morning, listening with you from Olongapo City. Ayan, and nandito naman po. Sa mga susunod po nating mga Facebook Lives, mag-comment lamang po kayo para mabasa namin ng inyong mga replies or mga insights tungkol sa ating mga talakayan ngayon. At nanonood rin po ngayon si Sir Jose Descaliar. Good morning po, sir. Good morning po sa inyo. So, Yan, hello. Balikan po natin ang ating talakayan ngayon. Napakaganda at productive, napaka-meaningful ng talakayan natin ngayon. Sige po, Pas, ating simulan na siguro ngayon. Yeah, si Yes. Riz Lo, ano po mga kababayan, ano po ang atin pong bisita ngayon sa Ang Binagong Buhay, si Riz Lo Nakila. Siya po ang Vice President po ng ating federation dyan sa Surigao. Ano po? So, Miss Riz, na siya po sa aming off-air discussion ay nagpa siyang mag-aral, mag-aral, ipagpatuloy niya yung naudlot niyang pag-aaral. Siya naman ay bata pa, at kaya niya pa itong ipagpatuloy. Miss Riz, gusto kong tanungin ka, napapakinggan ng ating sambayanan, sino na ba ngayon si Miss Riz Lu? At ano na yung iyong mga pinagkakaabalahan ngayon? Sa ngayon po, bilang napili pong Vice President ng aming FR Federation, so unang-una pong gawain po namin ay binabalikan po namin yung mga kapwa naming FR, minomonitor namin kung nasaan na sila. Siyempre, hindi naman po kasi pareho yung implementation, hindi po sabay-sabay yung implementation ng e-clip towards sa mga FR. So, pinomonitor namin kung lahat ba ang naka-avail na, ano pa yung pwede nilang ma-avail na mga services like yung mga trainings, pati yung sa health ng mga services. Tapos, isa din po sa binabalikan namin ngayon ay yung mga communities na dati naming kinikilusan. Ini-introduce namin sila sa different agencies katulad na sa DA, sa TESDA, kung anong pwedeng tulong na may bibigay doon sa community. So, nandun pa rin yung diwa ng serve the people, pero in a legal way. Mas alam na po namin kung saang daan po kami pwedeng ipagpatuloy yung kagustuhan naming mag-serve sa komunidad. So, sa ngayon, bumabalik po kami sa community, in-organize po namin sila para maka-avail sa iba't ibang programs ng government para sa kanila. So sinasabi mo ngayon si Riz, mas productive ka ngayon. Mas marami kang nagagawa ngayon na ikaw ay malaya, na hindi ka hinahabol ng batas, hindi ka hinahabol ng militar, ng pulis. At ngayon yung advokasya mo na nasa puso mo, na gusto mong tumulong sa mga sa mamayan, na ipagpapatuloy mo ngayon at sa mga kapwa FR. Tama ba? Opo sir, mas talagang fulfilling po siya kasi hindi na po kami nagtatago, hindi na po kami nalilimitahan. At syempre, andun po yung means through the help of the government na mapaabot doon sa community yung tulong para sa kanila. Unlike po dati na sa kilusan, nagtatago, natatakot at limitado po yung pwedeng maibigay na serbisyo. So ngayon, mas malaki, mas kapaki-pakinabang yung ginagawa mo ngayon. At mas fulfilling kasi kasama mo pa ang gobyerno, kasama mo pa ang iba't ibang mga organisasyon, mas marami pang naabot ang iyong paglilingkod. Kaya mabuhay ka, si Riz. At humahanga kami sa programa ng gobyerno at sa iyong pagpapasya na ipagpatuloy ang iyong advokasya na pagtulong sa ating mga mamamayan. Opo. At Ma'am Zerish, nabanggit ninyo kanina, kayo kasalukuyan naglilingkod
sa isang peace center dyan sa Surigao del Sur, no? Ma'am, ano po ba itong mga peace center na to? At paano to nakakatulong sa mga tulad ninyong mga fully reconciled friends rescued natin, ma'am, ng mga kababayan, ma'am? Yung Peace Center po talagang malaking tulong po siya para dun sa mga kapwa naming FR kasi yung direct na nagmo-monitor sa mga FR, nakikipag-coordinate sa LGU, sa mga security forces para ma-monitor yung mga FR. At hindi lang po yung FR, pati po yung community. So, laking part po siya para sa reconciliation and healing, lalo na doon sa community na mas sila yung apektado nung naging armadong revolusyon ng Pilitan. So, in a way po, yung Peace Center, siya po yung nagdadala ng mga programs, siya yung lumalapit sa mga agencies para maibalik doon sa community at sa mga FR yung mga services. By the way, bago natin bigyan siya ng ng mga parting message natin ngayong umagang ito. Meron ka bang mensahe, Zeris, Lou, sa ating mga kababayan, sa ating mga kasamahan? Meron ka bang special message para sa kanila at sa ating lahat? Sorry po, di ko po narinig po, Pastor. Meron ka bang special message sa ating mga kababayan, mensahe para sa ating mga kasamahan, sa ating mga FR, sa ating pamahalaan? Meron kang mensahe na gusto mong iwanan sa kanila ngayon? Mensahe ko po sa iba pang mga dating kasamahan na nasa kilusan pa po. Una sa lahat, yung buhay natin ay isa lang. So, sana po mabigyang diin po natin na maging mas makabuluhan yung buhay natin kasama ang ating pamilya. At mas mataas yung panahon kung gusto natin maglingkod po tayo sa legal, sa tamang paraan. Bumalik po tayo sa gobyerno. Di naman magiging kawalan po para sa atin na pumili sa mas malinawon, no? Mas peaceful po na pamumuhay kasama ang pamilya at habang pinagpapatuloy ang ating kagustuhan na magsilbi sa bayan. So, hindi pa huli ang lahat, may chance pa tayo, habang buhay pa tayo, ibig sabihin, may plano pa ang Diyos para sa atin. Napakaganda na naman. Powerful. Amen. We can always Amen. serve the people naman with all our hearts and minds, not through guns and bullets. Mhm. Maraming salamat, Amen. Ma'am Zerish, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. At sana maaring makasama pa namin sa mga susunod nating episode. No? Kaya maraming salamat, Yes. Ma'am Zerish. Maraming salamat. Alam mo, Din po. Sir Ken, habang Okay. talang ako'y nakikinig sa kwento ni Ma'am Zerish, parang iniisip ko, na i-relate ko siya, Pastor Robert, doon sa mensahe ni Pablo, doon sa mga taga-Roma na yung mga nag-aalinlangang iglesia sa Roma. Ang sabi ng Panginoon sa kanila sa Roma 8:28. Sa Ingles, babasahin ko, Pastor, sabi niya, "And we know that all things work together for good." Ang sabi niya, and we know. Alam niyo yung word that, and we know, this is actually parang common sense ba? Parang constant, parang nandoon talaga eh. Ma'am Cassie, para siyang 1 + 1 = 2. Alam natin yon, di ba? Ma'am Zerish, parang 2 + 2 = 4. And we know, ang sabi niya, dapat alam mo yon. Ano yung dapat alam natin? Ang sabi niya, that all things work together for good to those who love the Lord. Yung karanasan mo sa buhay, doon sa bundok, hindi yan kasama sa plano ng Panginoon sana eh. Pero nangyari siya. But it doesn't mean ay pababayaan tayo ng Panginoon sa maling desisyon kasi magkamali man tayo, sasamahan pa rin tayo ng Panginoon eh. Mahihirapan nga lang tayo, pero sasamahan niya tayo. And you have to know that, at ang sabi niya, pero huwag kayong mag-alala ha, kasi ang sabi niya, all things work together for good. Parang yung art doon sa Japan, na pag nabasag yung jar, kintsugi ba yon? Na nilalagyan nila ng glue na gold, tapos naging mas maganda pa eh, naging piece of art pa eh. Yung buhay mo, Sister Zerish, ay nagkaroon ng, siguro nawasak, nawarap dahil sa mga maling decisions, pero pag ang Panginoon ang humanap yan, and you know, ang sabi, dapat alam mo yon, parang 1 + 1 = 2. Very basic, dapat alam mo yon, that all things will work together for good. Yes, mag-aaral ka, ikaw ay mag-aaral, kung ikaw may mag-aaral, ipagpapatuloy mo yan, and you know,
you will treasure your study more than ever now. Alam ko, pag may nag-recruit pa rin sa'yo, sabi mo, ay, wag na ako, hoy, wag na ako. Bakit? I've been there, I've done that, and I'm a more mature person now. And we know Yes. that all things work together for good. At ang sabi pa niya, sa Salmo 84:11, ang ganda yun, sabi niya, hindi kailanman hahayaan ng Panginoon na yung mabuti. Let me read. Kasi maganda itong text na ito. Sabi niya, ang Panginoon walang i-withhold na mabuti sa atin eh. For the Lord God, sabi niya, is a sun and shield. The Lord bestows for good and honor. No good thing does He withhold from those who walk blamelessly. Walang mabuti ang ipagkakait sa iyo. Lahat ng mabuti, lahat ng pagpapala, ibubuhos sa mga tao, sa mga nagmamahal at namumuhay ng tama, payapa, at namumuhay ng tapat sa kapwa at sa Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng kabutihan ng langit sa iyo na walang silid na kalalagyan sa iyong tahanan. Ayan. By the way, bago tayo magtapos mga kasama dito sa set natin, si Riz po sa mga kababayan po natin ay nagpaplano pong mag-aral, ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral. At kung nais po maging kabahagi ng kanyang patuloy na istorya ng tagumpay ng kanyang buhay, please connect with us. And si Riz, Adventist World Radio 360 Cares, at itong programa ng Binagong Buhay ay magiging kabahagi ng iyong journey of success. Just let us know, we'll keep in touch and we will support yung mga plano mo at pagpapatuloy ng pag-aaral at nandito kami para sumuporta sa iyo. Ayan, nakakatuwa talaga tong EWR. And syempre sa mga pastors natin, maraming salamat po sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon, Miss Charis. And of course, it's good to have you here, Pastor Ross. Oo nga, napakarami kong Yes. natutuhan kay Pastor. Praise the Lord. Magiging Praise the regular Lord. na rin natin yan. Pagka hindi ako available si Pastor or sa Ate Rose. Opo. Pastor Ross will be part of this Binagong Buhay. Sana ay makasama po namin muli kayo, Pastor Ross. At Amen. I'll take pride. Talagang nakakatuwa din po kayo, Ma'am Cassie, Sir Ken. Natutuwa ako sa inyong ministry sa inyong paglilingkod. Pastor Robert, salamat po sa pag-imbita po sa akin dito. At bumibilis yung tintig ng puso ko nung sabihin mong magiging regular na yan. Nais ko po kayong makasama sa programang tulad nito. Ayan. At Ma'am Zerish, thank you so much po sa inyo. ayan. Thank you din po. Isang napakagandang pagbabahagi ni Miss Charis na tiyak kinapulutan natin ng aral ang natunghayan natin ngayong umaga. Sana'y muli namin kayong makasama sa ating mga susunod na episode. Ng Binagong Buhay. Thank you so much. Happy Thank morning. you. Maraming salamat po. Thank you so much po sa inyong lahat. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula, Kami po ang inyong mga lingkod para sa ang Binagong Buhay.